Up next, let's hear from Sir Neil Ramos from Tempo. Magandang hapon. Yeah. Thank you. Si Direk kanina, hindi obvious the premise of the film, no, na parang crime to, may nakasaksi sa nangyari. Gusto ko na rin na malaman yung sa buong panel, no, what if lang kayo, pag nakakita kayo ng isang crime, ano exactly yung gagawin nyo? O, you know, may na-experience na ba kayo yung real life na gano'n? May nakita kayong krimen na may nangyari. Anong ginawa nyo? For everyone in the panel na lang, please. Of course, hindi na kasama muna si Danny. I don't think nakakita na ng krimen si Danny. Sa mura na nila. Wala, si CR lang siya eh. Natatakot na siya eh. Okay. So, really, thank you sa tanong. No? Una na ako para First, yung birthday ko nito sa UP ako. Nagdadrive ako mag-isa, and then may estudyante nagja-jogging yata. And then, andun sila, papunta na sila sa oblation, nawala yung babae. May dalawang lalaki na kumuha sa kanya. And then, nagwawala yung babae, sumisigaw. Maliit yung babae, parang mas maliit pa sa akin eh. And then, sumisigaw. Tapos, nasa kabilang side ako ng going to ako Katipunan eh. Yung biyahe ng dalawang lalaki going to Quezon Avenue. Doon sila naipit, no? Gabi to, mga around 7, ganyan. Nag-U-turn ako, hindi lang pala ako ang nakakita doon sa kinuha yung babae. Mayroong isang taxi driver, no? So lumakas yung loob ko kasi dalawang lalaki yung nakita ko eh. Malaki, tapos isang maliit eh. So, pumunta kami dyan, binubusinahan ko muna kasi U-turn pa ako ganyan. U-turn, busina. Hanggang nakarating na ako doon, ayaw nilang tigilan yung babae. Hindi ko alam kung hold upin nila or i-rate nila. Hindi ko alam. So, nakakita ko taxi driver, kumuha siya ng pang-bato. Oo. Ako nakita kong bato. Binato ko sila ng dalawang bato doon sa gilid. Pinagbabato ko. Siyempre, pinagmumura ko sila. And then tumakbo yung babae, umiiyak, maliit lang, nagja-jogging lang siya. Nagja-jogging lang siya sa University Avenue. And then tumakbo yung babae, tapos iyak ng iyak. Tapos, totoo lang, kung ako lang to, magdadalawang isip ako. Pero nakita ako ng kapwa, natutulungan din ako, kung magsutukan man kami, bugbugin man nila ako, dalawa kami, 2 and 2. No? Laban ako doon. Nidala pa akong cake, birthday ko nga eh. Bumili ako sa chocolates and pieces eh. Nidala akong cake, sabi ko hindi ko ito mababato. Kasi cake ko to eh. Kumuha akong bato, hindi ko sila tinamaan, dalawa inabol ko, papunta sila dun sa may squatters area. Sa may gusto ko yung kwento yun eh. Sabi ko kaya mauna na ako kasi pag nakakakita ka ng kapwa, no, dapat meron tayong moral responsibility. Sense of duty. Oo, na kaya ko ba to? Nakita ko laking mama eh. Sige, okay to. Nakita ko yung taxi. May kapwa ako. 2 on 2, sutukan kami, okay lang. Pero yung ako, magdadalawang isip pa ako, pero laban ako. Kasi nakakotse naman ako eh. Pero during that time, parang danger na malapit eh. Inuhubaran na yata yung babae. Parang gano'n eh. So, yun yung kwento ko na hindi yun na naka-inspire sa pasahero, pero ganung logic yung nararamdaman ko habang ginagawa itong pasahero. Yun. Okay, thank you, Direk. Thank you po. Salamat po. How about the others po? Ako, wala pa naman akong crime mismo na nakita na ganun kabigat. Aside from nagkokopyahan yung mga classmate ko before. So yun. Pero siguro napapanahon lang din, and ayoko maging masyadong political, yung krimen na nangyayari sa Pilipinas ngayon, na nakikita natin every time na merong session hearing. I respect na meron po tayong iba't ibang opinion at question sa bawat nagaganap sa Pilipinas. Pero I think sa susunod na election, maging mindful na tayo kung sino mga ine-elect natin. Let's all be mindful sa mga taong nilalagay sa posisyon. And sana po na palagi natin isipin ang Pilipinas.
tayo mga Pilipino, ang mga generation na susunod, magiging anak natin, magiging apo natin. Kasi yung nangyayari sa atin ngayon, hindi lang din naman dito nangyayari yun sa ibang bansa din. At sa tingin ko, hindi naman mawawala ang mga korap na tao at mga batayan na yan. Pero meron tayong konting magagawa para sa lipunan natin. Yun ang manood, mag-repost, kung ano man yung mga, ano mo yun, kailangan lang kasing maniwanagan ng mga tao about sa mga crime at mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, yun lang po ang aking munting sagot. Ika nga, makialam. Oo, makialam. Huwag tayong puro, alam mo yun, tiktak. Ay, si Tita Asa, hindi tiktak. Pero, yung hindi lang tayo puro dada, kailangan meron din gamit din ng utak. Dapat may action tayo ginagawa. Ay, Tita Asa. Maraming Tiktak. Yung iba naman po, Ako po, wala pa rin naman akong nawi-witness na crime talaga. Pero siguro ako kasi yung tipong tao na kapag nakita ko na, uy, yung bag mo nakabukas, ako sasabihin ko na, uy, sarap mo yung bag mo. O kaya kapag iniwan mo dito na, uy, takpan mo to kasi, alam mo yun na parang hindi natin alam kung sino nandito, nasa ibang lugar tayo. Or kapag kunwari, nakabukas yung zipper ng something ng damit, ako na yung magtataas ng zipper, yung mga ganon. Yun, and ako, sinusupport ko yung sinabi rin ni Luis din. Kasi yung sinasabi niya na dapat makialam tayo. Kasi importante yun kasi hindi naman, kumbaga para sa buhay din natin yun. Dapat makialam. Dapat alam natin and not just makialam to the point na nagme-medal tayo na mema na lang. Kailangan alam din talaga natin. And yun, siguro kung sakaling may ma-witness po akong kung anong crime man, if ever, like katulad dito sa Pasahero, I think it's just important that we know what to do first or na dapat talagang, kumbaga, kailangan may gawin ka. And ako, knowing myself, ganun po akong tao na hindi man ako, like, kunwari, during in action talaga na, huy, stop, ganyan, kasi, but sure ako na meron akong gagawin. Like maybe, sasabihin ko sa kinauukulan, mag-reach out to the victim, hahanapin yung victim or something. Parang importante rin na maging mindful tayo, na makialam din tayo sa mga tao rin sa paligid natin. Ayan po. okay, salamat, Bear. Sundutin ko lang yung sinasabi niya, Yes, sir. yung makialam. Meron kasing dalawang bagay ng pakikialam, no? Yung pakikialam na, yes, nag-help ka in action, tama yun. Yung mensahe ng pelikula ay, okay, hindi ka makikialam, pero oppose ka. Mas masakit yun. Yun yung punto ng pelikula. Alam mo yung krimen, pero wala kang ginawa. Yun yung parusang nararanasan ng mga characters dito sa Pasahero. Alam nating may krimen, pero wala tayong ginawa, binoboto pa natin. Amen. Yun yung point. Yes, Direk. Salamat. May gusto mo i-add yung